Sometimes it seems a deepest gloom. Sometimes where Eden's bowers bloom by water still or troubled sea still. 'Tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. He leadeth me, He leadeth me by His own hand. He leadeth me, His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Welcome po sa St. Paul United Methodist Church at kami po ay masaya na magkakasama po tayo ngayong umaga sa ating prayer covenant. Ito po ay tuwing 6 a.m. ng umaga, Mondays to Saturdays. Ngayon po, ang ating teksto ay mula sa Psalms 150 o mga awit 150. Hayaan niyo pong basahin ko ito sa New International Version. Sabi dito, Praise the Lord, praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with trumpet sound. Praise Him with lute and harp. Praise Him with tambourine and dance. Praise Him with strings and pipe. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let us pray. Lord, with every breath that we take, we praise You. Sa bawat paghinga namin, Panginoon, ito ay pagpupuri sa Inyo. At hayaan mo, Panginoon, na Ikaw ang manatiling nangungusap sa puso ng bawat isa ngayong umaga. Kung merong mang may katanungan ngayong umaga na nakikinig ngayon, naniniwala akong sasagutin mo ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, magandang umaga po at ako po si Johara, isa po sa mga young adult po ng St. Paul United Methodist Church. So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayong umaga ay Your Praise is Your Weapon. Your praise is your weapon. Minsan, pag iniisip natin yung weapon, maisip po natin yung sword, guns, baril, o mga strategy, o mga battle tactics. Pero alam nyo po, sa kaharian ng Diyos, ano yung pinaka na-underestimate o hindi natin nabibigyan ng emphasis? Ano yung weapon kaya na yun? Yes, that is praise. Kung bibilangin po niyo dun sa Psalms 150, gaano kadami niya sinabi yung praise the Lord, praise Him, praise Him, praise Him. Napakarami. At alam niyo po, ang Diyos hindi yan basta-basta. Intentional po lagi ang Panginoon sa mga sinasabi niya, especially sa kanyang mga salita. Ang Psalms 150 po, hindi po siya isang poem lang or isang tula. Ito po ay isang battle plan. Wow, battle plan pala to, no? Sipin niyo po yung Psalms, no, mula sa una hanggang sa huli. If we will sum up kung ano po ang Book of Psalms, ang ending chapter niya po is hindi about prayer. Hindi about things, hindi about giving tithes. It's not about preaching. Alam niyo po yung ending ng Psalms ay about praising God, about worshiping God. Ibig sabihin po, ganun katindi ang power o ang effect sa buhay natin kapag tayo ay nagpupuri sa Diyos. Anong sabi doon? Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud, malakas, maingay, clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord.
it ends the Psalms like a victory shout. Alam niyo po yung Jericho Walls, yung mga umattend po ng Lenten Retreat, no? Umikot po kasi kami sa buong church. Tapos bawat ano po doon, station, may pinagpe-pray po kami. We prayed for the family, for the finances, for the new building. We prayed for the pastors. We prayed for the families. 7 stations po yun. Lahat yun ay kinover namin sa prayer. So, salamat kung isa ka sa mga nandoon ng Lenten Retreat dahil you paved the way for the victory sa ating church. Alam nyo, praise is how battle end in God's favor. Meron nga po isang story sa Bible na imbes soldiers or army ang pinadala ng isang hari. Alam niyo yung pinadala niya? Praise and worship team. So, sa susunod, hahanapin ko yung story na yun para ma-share ko sa inyo. Sabi dito, praise shifts atmosphere and wins battle. Hindi lang po hype yung praise, no? Ito ay declaration of who wins. Sa Jericho Wall nga, 'di ba? Hindi naman bumagsak yung walls ng Jericho sa bulong nila. Hallelujah. Praise the Lord. Pero hindi. Sila ay sumigaw ng malakas. Woo! Hallelujah. Siguro ganun. Hindi ko alam eh. Pero baka ganun. Talaga kasi, 'di ba nga yung the louder, even in science, the louder our voice is, mas matindi po yung vibration. No, 'di ba? Mas matindi po yung vibration, the more po na malakas ang ating boses. Okay. Sabi yung 2 Chronicles 20:21-22. When Judah faced 3 vast armies, ang galing, ito nga pala yun. Ayan, akala ko di ko nalagay. Jehoshaphat didn't send warriors. Sa 2 Chronicles po to. He sent what? Worshippers. O worship team, alam niyo na. Pag may mga battles tayo, 'di ba? Worshippers ang pinadala. Baka mga choir, kakatapos ng kumanta ng choir sa ating 32nd founding anniversary ng Southwest Metro Manila District. Give thanks to the Lord for His love endures forever. As they praised, the Lord ambushed the enemy. Kumanta, nag-worship, nag-praise, nag-hallelujah. Ano nangyari? Yung mga kalaban nila ay na-defeat, natalo. Kalaban mo, pupunta ka lang, magpe-praise ka lang, kakanta ka ng choir, kung POW team ka, kakanta ka, tapos kung si Pastor Lars ka, kakantahan mo lang yun, tapos mananalo ka na. Ang tindi, diba? When you praise, mga kapatid, God fights. Praise is not a vibe. It is a victory cry. Look at Psalms 150. Sabi dito, praise Him in the sanctuary. Pag sinabing sanctuary, hindi ka nag-iisa doon. Sinabing sanctuary, it is a public place. Parang St. Paul. Pag nag-preach yung pastor doon, diba? Hindi lang naman isa yung nakakarinig, marami. Tapos naila-live pa sa Facebook. Praise Him in His mighty heavens. Ibig sabihin, pati lahat ng creation ng Lord, kasama kang kumakanta. Sabi dito, praise Him with instruments. Yes, may drums po. May loud cymbals. Praise Him with clashing cymbals. Praise Him with tambourine and dancing. Natuwa nga ako. Wow, included pala kami. Before po ako naging worship leader at naging preacher po, ako po ay tambourine dancer. So, doon ko ina-express yung praise ka sa Lord. Sa pagsayaw, sa pag-tambourine dance, di ba? Hindi ito kalmadong background music lang, no? Na parang sa worship service natin, di ba? Pag sinabi pong praise, it is a holy celebration. Alam niyo po yung sabing praise. Sa sa Hebrew po, that is halel ata, halel. Tama ba? Yun. Research na lang po. Basta, it means may binuboast ka, may pinagyayabang ka. Di ba kapag may pinagyayabang ka, maingay ka? Walang nagyayabang na tahimik. Pag nagyayabang ka, maingay ka. And that's the same thing. Pag nagyayabang tayo sa ginawa ng Lord, praise Him in His mighty deeds. Uy, alam mo, ang galing ng Lord. Gumaling ako, alam mo, ang galing ng Lord kasi may miracle money ako. Mga ganon. Celebration is biblical. Di ba nga, pag may artista tayong nakikitang dumaan, di ba? O kaya yung mga, election ngayon, di ba? May mga kandidato tayong pumupunta or dumadaan. Di ba? Wag na nating banggitin. O kaya kung mga sikat na artista, sino ang pinaka, for example, Lee Min-ho!
O kaya pag naka-attend ka ng concert, di ba, hindi ka naman tameme lang doon. Sigaw ka ng sigaw, di ba? Pumapalakpak ka pa, tumatalon ka pa. Bakit? Ginagawa natin yun kasi masaya tayo. Or, second, una, masaya tayo na nandoon tayo kasama nung taong yun na sobrang idolo natin. Pangalawa, gusto nating makatch yung attention, di ba? So, parang bakit hindi ganun din tayo pag sa Lord? Pag andyan dyan yung presence ng Lord, di ba? Dapat ganun yung saya din natin. Is praise supposed to be loud? Demonic ba? Di ba? Ito, medyo controversial po to. Demonic ba ang praise and worship? Kasi iba yung kanta nila. Hindi po. Kung kami pong mga kabataan, maingay po talaga kami. Kasi yun po yung generation namin. Maingay kami mag-express. Diba po kung sa generation po nung medyo nauna sa amin is piano, tapos hymns, diba? Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. O kaya dakila ka, O Diyos. Diba? Pero kapag dating sa sa kabataan, oh, praise you, Lord. I praise you, Lord. Diba? Ang upbeat, ang saya. Anong pinagkaiba nung dalawa? Yung beat lang po yun. Hindi po pinagkaiba nun yung kung para kanino eh. Still po, para sa Lord yun pareho. Kaya hindi dapat nating sabihin, ay pangit yan, kasi hymns yan. O kaya pagka medyo matanda ka na, sabi mo, ay pangit yan, kasi ang ingay-ingay nyo, ganun. Huwag nyo masyadong ingayan, gano'n. Eh, hindi po gano'n. Kasi ang worship po, ang praise po, maingay talaga. Diba? Sabi yung Psalms 98:4, make a joyful noise to the Lord. Mag-ingay ka ng masaya para sa Panginoon. Psalms 47:1, clap your hands. Pumalakpak ka. All you people, shout to God. Hindi sinabing whisper, Diba? May kanta, shout unto God with the voice of triumph. Diba? Shout unto God with the voice of praise. O, diba, mga kabataan, alam niyo yan. Heaven is loud. Hell trembles when we worship. So, bakit tayo magiging tahimik pag worship? So, youth, kapag nag-worship kayo, yun yung turo namin sa mga praise and worship. Pag tumayo ka dyan sa altar, as worship leader ka, o isa ka sa tumutugtog, dapat makita sa'yo yung pagpupuri talaga na matindi. Diba? Kasing tindanino ni King David. Undignified praise is powerful praise. Undignified, walang dignidad, Jo. Medyo, sige. Alam nyo, very Bible, no? Sabi dito sa 2 Samuel 6:14-22. 2 Samuel chapter 6, verse 14-22. When the ark came back, this is the Ark of the Covenant. Ang ibig sabihin po ng Ark of the Covenant is the presence of God. Early in the lives of the Israelites, kapag dala nila yung Ark of Covenant, sure ball yun, panalo sila sa mga battles. Ganun po katindi yung Ark of the Covenant. Sabi dito, David, nung bumalik na po sa Jerusalem, kasi nga nawala itong Ark of the Covenant eh. Nung bumalik na sa Jerusalem, yung Ark of the Covenant, alam niyo po ginawa ni David? Hindi lang siya nakaganon. Hindi lang siya pumalakpak. Hindi lang siya nag-pray. Hindi lang siya nag-hallelujah. Hindi. Alam niyo po, David danced with all his might. Sumayaw itong si King David in nothing but a linen ephod. Ibig sabihin, naka-undergarments lang tong si Haring David, pero hindi siya nagpaano, talagang nahubaran na po siya, literally, sa pagpupuri sa Panginoon. So, sabi nung, pag hindi pa, paano ba tayo magpupuri ng nahuhubaran? Hindi ko alam paano ginawa ni King David dito, pero sabi dito, I will become even more undignified than this, and I will be humiliated in my own eyes. Kasi ang nangyari po dito, nakita siya nung asawa niya, si Michal. Sabi niya, grabe naman tong si King David, ang OA. OA naman na itong mag-praise. Nahubaran na, nakakahiya sa mga slaves. Ang nakakita po kasi kay King David, mga slaves. Kaya naman dito sa mga slaves na to, nakita nila yung hari nila, mukhang ewan. Parang nababaliw mag-praise. Diba? May mga ganun ka na bang na-experience? Ano ba yan? Wala sa tono, nag-worship lead. Ouch. Isa po ako dun. Hindi ko po talaga ganun ka-gifting yung singing. Pero kumakanta lang po tayo para sa Lord. Hindi po para sa tao. Hindi po talaga ako pang tawag ng tanghalan. Ayan. So, young people, kung yung praise mo is medyo hindi komportable yung mga matatanda, okay lang yan. Mag-praise ka pa din.
If your dance seems too wild, grabe naman to sumayaw. Diba, yun nga yung comment ni Mikal, grabe naman to sumayaw. OA, pangit naman. Dance harder. Kung yung music natin ay too loud, alam niyo po, may time na ang banggit sa amin, tambourine dancers! Hinaan ninyo yung pagpalo sa tambourine. Ha? Kung tambourine dancer ka, magigets mo yung ibig kong sabihin. Paano mo hihinaan yun kung ang kanta ay Through you, I can do anything. Diba? Ang sarap sayawin nun eh. Mapipigilan mo ba yung hampas ng kamay mo talaga dun sa tambourine? Hindi eh, diba? Turn it up. Kasi ang praise po natin, tatandaan natin, hindi po yan para sa tao. Yung choir, kumakanta, bonus na lang yung palakpak ng congregation eh. Pero talaga ang aim natin dun, ang Lord yung mapapalakpak natin. Pau, yung appreciation, yung makita nating in-appreciate tayo, bonus na lang yun kasi ang goal talaga natin, hindi para sa tao ang worship. Hindi para sa tao yung praise. Ang praise natin is para sa Diyos. We have one audience and that is God. And all the angels watching us. Diba? Ganun po yun. Alam niyo po ba na ang pagpe-praise ay nagbe-break ng chains at nagsishake ng prisons? Huh? Yes, it's in the Bible. It's on Acts 16:25-26. Paul and Silas were in prison. Sila po ay nakulong for preaching the gospel. Pero, ang ginawa ni Paul and Silas, they sang hymns. Kumakanta sila. Ano kaya yung Baka ang kinakanta nila, I have decided to follow Jesus. Hindi natin alam kung kinakanta nila eh. Alam niyo po habang kumakanta sila, nasa Bible po to, hindi ko to gawa-gawa. The earth shook, lumindol, the doors flew open, and the chains fell. Lumindol, bumukas yung pinto ng kanilang kulungan, at yung mga tanikalang nagbabind sa hands nila ay nawala. They fell. Praise is a jailbreak music. Wow, jailbreak. When you are surrounded, don't panic, you praise. When you are chained by anxiety, by depression, you praise. When the enemy thinks you are defeated, you praise. Alam nyo, I can testify with that. There are many times sa buhay ko that I feel so lonely. Parang ang lungkot, nakakapagod, parang feeling mo walang sense yung ginagawa mo, wala kang nakikitang miracle, walang answered prayer. Then po, I just sing to God. Makanta lang ako na, Lord, hindi ko kayang isolve yung problema ko ngayon. Hindi ko kayang mag-produce ng pera na kailangan ko ngayon. Hindi ko kayang pagalingin yung anak ko ngayon. Hindi ko kayang gawin lahat ng gawaing bahay ngayon. But there's one thing that I can do to worship and to praise. Wala akong magagawa dun sa anak kong may pneumonia last month at may amoeba ngayong araw. What I can do is to sing that you're still good. To sing that God, marami pa rin akong bagay dapat ipagpasalamat. That God, itong present troubles ko will not compare to the glory and honor na naghihintay sa akin. That Lord, itong struggle ko na yan, sapat pa rin yung grace mo. Ganun katindi ka pag nag-worship ka. Hindi ka kapag nag-worship ka kasi isipin mo yun, parang may telescope ka, no? Parang pag nag-finocus mo yung isang bagay doon, yun na lang yung makikita mo. Pero pag nag-worship ka, parang nilagay mo yung telescope mo doon kay God. Ang makikita mo, ang mamamagnify nung lens is hindi yung problema. Ang mamamagnify doon is yung Lord. Stop hindering the sound of praise. Yan. So, conclusion. If you are breathing, you're armed. Kung humihinga ka ngayon, lahat naman tayo humihinga ngayon, diba? Kung humihinga ka ngayon, anong sabi ni Psalms 150? Anong command niya? Let everything that has breath praise the Lord. Hanggat humihinga ka, magpuri ka sa Lord. That means you fight. That means your weapon is your praise. So don't drop your weapon. Huwag kang humintong mag-praise.
Lift your voice, lakasan mo yung boses mo, lakasan mo yung pagkanta, sumayaw ka ng todo-todo, clap your hands, and dance if you must. Matindi nga to, si King David na to, hari na to, pero talagang nung nakita niyo yung Ark of the Covenant, yung presence ng Lord, talaga siyang nagsasayaw siya, diba? Alam niyo yan, I will end with this. Dahil si Michal, yung wife nga ni King David, na krinitik siya, ginudge si King David dahil sa pagsayaw ni King David. Alam niyo po, naging punishment sa kanya. Hindi siya nagkaanak. So, ibig sabihin, ayaw ng Lord na pinipigilan natin yung isang taong magpuri. Baka mapunish din tayo ng Lord, no? Not necessarily hindi tayo magkaanak. Baka yung mga gawain natin is hindi magkaroon ng success, ng fruit. Dahil kritik tayo ng kritik sa mga taong nagpupuri. So, worship team, don't hold back. This is warfare. Young people, don't apologize. You are David's in this generation. And church, St. Paul, don't silence praise. Hindi silang pahintuin magpuri. Mag-join kayo. Because in the heat of the battle, kapag surrounded tayo ng kaaway, remember this. Your praise is your weapon. Hallelujah. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let us pray. Holy Spirit, we thank you for reminding us today that our praise is our weapon. Di man kami literally may baril at may sword or sandatang hawak. Pero Panginoon, yung boses pala namin, yung pagkanta, pagsayaw namin ay weapon pala yun. Kasi the more we praise you, the more kaming nare-remind, Lord God, na magaling ka, mabuti ka, at walang bagay ang imposible sa inyo. I pray, Lord, na sa mga nakakarinig ngayon, kung meron silang impossible things na nasa harapan ngayon, may mga tasks sila, may mga mental health issues sila, Lord, turuan mo kaming mag-praise. Turuan mo kaming mag-worship. Hayaan mo ikanta namin ulit sa inyo, Panginoon, yung favorite song namin. And I pray, Lord God, na sa aming pag-awit, sa aming pag-praise, bumaba yung presensya mo. I-comfort kami, i-strengthen kami, i-encourage kami, i-empower kami to do the impossible. Holy Spirit, I know that every time you move, there are always miracles, signs, and wonders. Patuloy kaming maa-amaze sa mga kaya mong gawin na alam namin by our own selves ay hindi namin magagawa. We thank you for this moment. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Father God. We thank you, Jesus. This is all we ask in the mighty name of Jesus. Amen.